Okay sir, ganito yung, download nung game. Okay, punta lang kayo dito sa app na PKG, open niyo lang 'yan. By the way, kailangan may internet connection ka para makita mo yung mga available games. Ngayon, scroll ka, puwedeng kang gumamit ng arrow keys. Para makapag-search ka ng games, press mo lang yung triangle. Dun sa baba, for example, kung gusto mo mag-download ng games ng, let's say, PS1, PlayStation 1, ayan, may option for PSX games. Kapag pinindot mo yung circle o kaya yung X, lalabas, magpopopulate lahat ng PS1 games. Ah, Ngayon, nakapopulate ngayon dito Vita games lahat, so PS Vita. So try natin mag-search ng games. Okay, search ako rito. Press ko yung circle. Mali. X siya. X yung ano niya rito. Yan. Lagay ka lang ng game dyan. Let's say, try natin game is, let's say Resident Evil. Lagay ko lang Resident. Search. Makikita mo na yung game for Resident Evil. I-press mo lang yung X para ma-download mo yung game. But in this case, since may Resident Evil na ako, makikita mo kung anong games yung available. Meron siyang puting dot. Try tayo mag-download ng game. Let's say, yung ano lang, yung medyo maliit na game lang. Natin yung, try ko yung Angry Bird. Yan. Lagay ko lang Angry. Ayun, wala pa ako Angry Bird. So, kapag na-download mo, select mo lang yung game. So, Europe, USA, minsan may Japan. So, yung language nyo, Japanese. So, we don't need that. So, na akong European. X. Tapos, makikita mo yung option for install games. X mo lang. Wait ka lang, sa okay na yan. Lumabas na sa okay. Ibig sabihin, nasa live area na siya. Pabalik ako dun sa pinaka live area natin. Kasi dun sa taas, makikita mo yung status ng download niya. Okay, so ganun lang kasimple wait mo lang siya, mag-download ng game. Another thing na i-discuss ko, itong Adrenaline. Itong kulay blue na to, yan, Adrenaline, it will enable you to play PSP games. So, pag nag-download ka dun sa PKG mo ng PSP games, automatic, papasok yan dito sa Adrenaline. Kaya kailangan na i-close to. Minsan di nag-o-open, try mo lang uli. Yan, loaded na yung XMB ng PSP. So ano lang, para sa interface ka lang ng PSP, tapos yan, dito lalabas yung games. In this case, Circle yata yung enter ito yan. So far, dalawa pa lang yung na-download kong games dito. Now, para makalabas ka sa screen na to, double double press mo lang yung PS Vita button. Yan. Ito pa lang mga apps na nandito. Let's say itong Themes Manager ko na bahalang ano niya, ko ting-ting niyan. Ito yung app para mapalitan mo yung overall look ng Vita mo. As you can see, yung ginagamit kong ano rito is yung pwede mong palitan to, itong themes na nilagay ko sa'yo. So, pasok ka lang dyan. Tapos, itong auto plugins, medyo nakaset na to. I would recommend caution kasi may mga apps dyan na pwedeng overclock ng GPU mo. Maglalaro ka ng games, medyo mas okay siya. Pero ang danger nun, pag in-overload mo yung GPU mo, mag-GPU crash siya. So magkakaproblema ka na kasi mag-overheat na yung GPU mo. So kung ano man yung in-install ko rito, sapat na para, ma-load mo yung mga games. Wala akong overclock na ginamit. Okay, tsaka yung battery mo, para yung battery mo ma-maintain mo. So tulad yan, tapos na yung download, ayun na yung Angry Bird. So open mo lang yun. Kung merong update yan, automatic din siya maglo-load sa system mo. So wala ka na magiging problema dyan pagka nag-download ka ng game.